Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So yan po yung unang-unang pinreach ni Jesus Christ sa Matthew chapter 3. Ano raw po sabi? Nasaan daw po yung kingdom of heaven is at hand. Sa ibang version, is near. Malapit na. Abot kamay ang langit. Di ba? May kantang ganun. Abot kamay ang langit. Hallelujah. Pero, kahit ang kaharian ng Diyos ay abot kamay, ay malapit na, talaga nga naman pong hindi po lahat nakakakita at nakakaintindi nito. Tama po ba? This is the reality. Kaya nawa, ngayong umaga, itong simpleng isi-share ko po sa inyo, 47 slides lang. Hinihiling ko po na let's set our hearts, pakinggan po natin ng mabuti, at hayaan natin mag-minister ang Panginoon. Ginagamit lamang po ako. Okay? Luke 17 verse 20 to 21. Once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, so yung mga Pariseo po, lumapit kay Jesus, kailan nga ba mangyayari yung paghaharing ito? Ganun na ganun, naalala ko, nabivisualize ko yung mga Pariseo, pati yung mga eksakto sinabi. Ngunit kailan nga ba mangyayari? Ayan, dyan po galing ang verse na yun. Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Kahit pala anong titig mo dyan, kahit na anong abang mo dyan, hindi siya something na parang obvious na makikita mo. Nor will people say, here it is, or there it is. Because the kingdom of God is in your... Jesus, ang labo mo. Kakasabi mo lang that the kingdom of God is not something that we can observe, pero sinasabi mo rin that the kingdom of God is in our midst. Ano po ibig sabihin ng the kingdom of God is in our midst? Nasa ating kalagitnaan. Pero alam niyo po ba, literally, when Jesus Christ said those words, literal po niyang sinasabi sa mga Pariseo na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. Hindi po siya parang figure of speech lang. Literal na sinasabi ni Jesus na kahit anong observe ninyo, hindi nyo makikita. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. Jesus Christ is referring to Himself. That these Pharisees, never siyang kinonsider na Son of God. Amen? That these Pharisees never siyang pinaniwalaan. Kaya kahit na anong hanap nila sa kaharian ng Diyos, hindi nila makita-kita. Maaaring hanap ka ng hanap sa kingdom of God pero hindi mo nakikita o napapansin kasi iba ang nasa isip o inaasahan mo. Amen. Same thing with those Israelites and those Pharisees. Iba ang pagkakaintindi nila sa kingdom of God. Yung mga Israelites, ang pagkakaintindi nila sa kingdom of God is literal na babagsak, parang overthrowing ng kingdom ng Romans. Ito ang inaasahan nilang kingdom of God na darating. Isang revolusyon na isang parang NPA na itutumba natin yung gobyerno ng Romano. Ito ang inaasahan ng mga Israelita. Ang inaasahan naman ng mga Pariseo, ibang klaseng kingdom din. Hindi nila kayang tanggapin na ang kaharian ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan na. Kaya nga sinabi ni Jesus, the kingdom of God is at hand. Lalo siya, He is referring to Himself, I am here, kayang-kaya mo na akong abutin, pero hindi mo makikita. Kung nasaan si Jesus, nandoon ang kaharian ng Diyos. Hallelujah, I love you, Jesus. The kingdom of God is in your midst. Hallelujah, sarap ng presensya ni Lord doon. Wherever you are, whatever you do, as long as Jesus is with you, the kingdom of God is in your midst. Hallelujah. So lima po ang pag-aaralan natin ngayon.
And lagi naman nating, sabi ko, natakil na lahat dito. 5, Jesus brought the kingdom of God from heaven to earth. Amen? Dinala ng Panginoong Jesus ang kaharian ng Diyos mula langit hanggang lupa. Kaya nga nung pinag-pray niya, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. So 5 bagay po ang gusto kong ibahagi sa bawat isa tungkol dyan sa pagdadala ng Panginoong Jesus ng kaharian ng Diyos. Una, He inaugurated it. So pinag-aralan natin yan, tama ba? Ano ibig sabihin ng inaugurated? Your inauguration. Pinasimulan. Groundbreaking. Inauguration. Next, He showed us the kingdom lifestyle. Hello? Nung nabuhay ang Panginoong Jesus dito sa lupa, pinakita niya kung paano mabuhay bilang isang kingdom citizen. Pangatlo, by His death and resurrection, He received all authority and power. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pang-apat, He commissioned everyone as kings and priests by the power of the Holy Spirit. At pang-5, He is coming back again for the consummation of His kingdom. Hey, Pastor, grabe ka naman magpuntos ngayon, 5. Dati 3 ka lang, minsan 1 lang. Ngayon, 5 na pinupuntos. Hallelujah. Sabi ko nga, kung nakikinig lang tayo ng mga preaching before, andyan naman na lahat yan. And this opportunity this morning, since we're celebrating the resurrection of Jesus, I just want to give highest honor and glory sa Panginoong Jesus sa mga sandaling ito. Because He deserved it. Amen? Hallelujah. King Jesus. All hail King Jesus. Meron po ba akong kasama dito ng hari niya ay si Jesus? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sabi nga, kung si Jesus ang hari mo, talaga naman, you will do anything and everything for our King. Amen? So He deserved. So ready na po ba tayo? Sino pang mga hindi pa handa dyan? Mga kalagitnaan, baka iniisip pa lumabas. So 9:59, siguro mga 30 to 40 minutes lang po ito. Tapos na. Okay? Number 1, Jesus inaugurated the kingdom of God here on earth. Dala-dala ng Panginoong Jesus. Pinasimulan niya. The Son of the living God. Pinanganak sa lupa. Dinala ni Birheng Maria. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Born under Virgin Mary. Hallelujah. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born. Yung a child is born, that is Jesus Christ humanity. A child is born. Unto us, a son is given. Son, ayan po yung rulership ni Jesus. His deity. Alam niyo yung deity? Ang pagka-Diyos ni Jesus. He is the Son. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So both dyan pa lang sa dalawang phrase na yan, sinasabi na si Jesus ay both 100% man and at the same time 100% God. The Christ, the Messiah, the Anointed One. And next, and the government will be upon His shoulder. Isang gobyerno ang dala-dala ng Panginoong Jesus nung siya ay pinanganak. Hey, anong gobyerno po ito? Gobyerno ng langit. The kingdom of God. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinong may dala ng gobyerno? Si Jesus. Alam niya yun. He knows very well His mission. He knows very well His purpose and His vision. Yung utos sa binigay sa kanya ng Ama, alam ng Panginoong Jesus yun. So paano niya
inintroduce or paano niya in-invite ang bawat isa sa kaharian ng Diyos. Paano niya ipinabilang ang bawat isa sa kaharian ng Diyos. So alam natin po lahat yan. Sabi sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered, "Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot what? See the kingdom of God." Being born again is the very first step in the kingdom of God. Para mapabilang po tayo. Okay? Ito ang unang-una. Sabi nga, ang being born again daw is migration. Tama? Kailangan nating ipanganak muli sa kaharian ng Diyos para tayo'y maipabilang na miyembro, na citizen ng kaharian ng Diyos. That's being born again. Okay? Ano sabi diyan? Notice that the word used is see. Hey, tinanggap mo si Jesus na born again ka, now you can see. See pa lang. Kaya yung mga Pariseo, hindi nila makikita. Kaya yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. Pero tayo na mga na-born again, tumanggap sa Panginoong Jesus, ay makikita na natin. Palakpakan si Lord, nakita na natin! Ngayon, sinong gustong makita lang? Hallelujah. Ayaw natin na makita lang. Tama po ba? So being born again enables us or give us eligibility na makita. Ngayon nakita mo na, alam mo na ang daan, alam mo na ang pinto, alam mo na ang dapat gawin, alam mo na ang kaharian ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? Being born again enables us to see the kingdom of God, but to enter it requires obedience and submission to the kingdom rules. Hindi naman po mahirap. Hindi mahirap. Alam niyo kung bakit hindi mahirap? Kasi pinasimulan ni Jesus. He lived it. He walked on it. Nag-live siya ng example. Akala natin imposible. Si Jesus nung nabuhay sa lupa, 100% man like us. Alam mo kung Diyos siya nung nabubuhay dito, talagang wala na tayong pag-asa. Tama ba? Kasi hindi natin kayang gawin yung ginawa niya kasi Diyos siya. Pero siya ay nabuhay dito bilang taong katulad natin. Para malaman mo yung nagawa niya, magagawa mo din. Mas matindi nga yung dinanas ni Jesus eh. Sabi, He was tempted and tested with all kinds of sin. Yet He did not sin. Tayo nga, mabagsak-bagsak pa eh. Hindi pa tayo nasusubok ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya, and teaching them to obey all that I commanded you. Hindi po si Jesus na parito, inintroduce ang kingdom, iniwan na bahala na kayo dyan, gawin yung gusto nyo. No, He walked on it. He set a great example for us to follow. That is why He is a teacher. He is a rabbi. Sabi dyan sa Amplified Version niyang John 3:3, I assure you and most solemnly say to you, unless a person is born again, reborn from above, spiritually transformed, renewed and sanctified, he cannot ever see and experience the kingdom of God. Oh, hallelujah. Now, meron po ba akong kasama rito na tumanggap na sa Panginoong Jesus? So lahat po nang tumanggap sa Panginoong Jesus, tayo po lahat ay born again. Tama po ba? Pinanganak na tayo muli sa bagong citizen natin, which is citizenship in heaven. Ano po ba nangyari? Ano po ba nangyari nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus? Those that are redeemed and forgiven, tayo po yun, was transferred from the dominion of darkness. Ay nako, ewan ko sa inyo. Kung ayaw nyo sa kaharian ng Diyos, whether you like it or believe it or not, nandun ka sa kaharian ng kadiliman. Hindi po ako may sabi niyan. Bible. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi po yan sa Colossians 1 verse 13 to 14. Ano po sabi? For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us, sa Tagalog, inilipat, into the kingdom of the Son He loves.
Grabe pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Ayaw niya na tayo'y nasa kadiliman. Di ba sabi niya sa, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Oh, thank you, God. So nilipat tayo, in whom we have redemption, the forgiveness. Question. Lahat naman tayo magaling magbasa. Sino po rito hindi marunong magbasa? Sige nga, tingnan nyo yung verse na yan. Question. Kaninong kingdom daw? Sino yung son He loves? Jesus. Jesus is our King. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, God! Si Jesus ang hari. Ikaw ang hari. At, Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadaliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So may kingdom talagang dala si Jesus. Ang galing nga niyang king eh. Yung ibang king, pinanganak king na kahit walang kalam-alam eh, tama? Talaga naman, nasa ano yun eh, nasa lineage yun eh, royal blood. Kahit na gaano kasama ugali niyan, kahit gaano kabobo yan, pag siya yung sa trono, siya yung hari. Kawawa yung kingdom. But this king that we have, hindi siya something na umupo lang, bahala kayong gawin nyo. Hindi. Siya mismo nag-establish ng kingdom. Siya mismo, lahat ng pinaparanas niya sa atin, niranasan niya muna. Lahat ng pinapagawa niya sa atin, ginawa niya muna. Kaya nga sinabi sa Hebrews, we have a high priest na kayang umintindi sa atin. Kasi siya mismo. I love it and I love it. Mahirap kita mo yung mga hari na nag-ahari-harian. Hindi nga nila naranasang sumakay sa jeep. Hindi nila naranasang magmotor sa initan. Sumingit-singit. Ang gusto lang nila, bawal kayo dito sa gilid na to. Eh, ni minsan di naman na naranasan. Kaming mga riders, sayang yung space. Eh, traffic talaga eh. Pwede naman dito eh. Bahala kayo dyan, 5,000. Yung mga rulers natin dito, wala namang empathy at sympathy sa atin. Blessed na tayo kung meron. But this king that we have, lahat ng pinagdaanan natin, pinagdaanan niya. Kaya nga sinabi, cast all your cares upon Him, for He cares. So Jesus Christ inaugurated the kingdom. Pinasimulan niya. Ang galing eh. Talagang in-establish niya yun bago siya bumalik sa Ama for the span of 3 years. Grabe ka. Kaya loads ka talaga, Lord eh. Talagang loads siya. Kung talaga may ilo-loads ka, si Lord lang yun. Number 2. Now, Jesus demonstrated kingdom lifestyle. Ito na. Ito yung sabi ko eh. Nanilakaran ni Jesus yun eh. Kung ano yung ginawa ni Jesus, ayun ang ini-expect niya sa atin. Sa atin, na tinatawag siyang Panginoon. Sa atin, na tinatawag siyang Hari. Kaya nga sinabi, naalala niyo yung last verse natin dati sa Luke. Why do you say to me, Lord, Lord, and not do what I say? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Di mo naman ginagawa yung sinasabi ko. Now, tingnan natin kung paano nilakaran ni Jesus yung kingdom lifestyle. Sa prayer ni Jesus, sa Gethsemane, sa John chapter 17, isa doon sa sinabi niya sa verse 4, sa Father God, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. So clearly, that very moment sa buhay ni Jesus, nagawa niya na lahat ng pinagagawa ng Ama. Pastor, ano kaya yung pinagagawa ng Ama kay Jesus? Magpagaling. Bumuhay na patay. Ano ba? Lumakad sa tubig. Magparami ng tinapay. All of those are just the power and authority included in the kingdom. Hindi pa yun yung pinagagawa sa atin. Meron lang talaga tayong power through the Holy Spirit. At alam niyo ba, we're not just called to make converts. We're not just called to share.
Jesus Christ, ginawa niya yun. Alam niyo kung ano? Pastor, ano? To make disciples. Kita mo to. After Jesus Christ ay mabaptized, after niyang i-tempt ni Tantanas, after niyang i-tempt ni Ricky, right there and then, Jesus Christ, ano ginawa niya? Hinanap niya yung mga disipulo niya. Ayun muna ang ginawa niya. He called disciples. Yung apat, sino yung unang apat ng disciple ni Jesus? Dalawang magkapatid yun, tama? Andrew, Peter, James, John. Magkakapatid yan. Tingnan mo. Sa John chapter 15, sabi ni Jesus, I am the vine, and you are the branches. Alam mo, ito pa lang, doon pa lang tayo sa phrase na I am the vine, you are the branches. Alam mo, it's a very sweet phrase that Jesus Christ is saying unto us. I am the vine, you are the branches. Whatever the vine has, the branch has. Whatever nutrients the vine has, the branch has. Whatever nutrition na meron, power na meron yung vine, meron yung branch. Whatever kung ano yung quality ng vine, yung quality ng branch. Hindi pwedeng yung quality ng vine maganda, yung lalabas sa branch pangit. Ang sinasabi ni Jesus, whatever I have, meron kayo. Ayan ang ginawa ni Jesus. Sino bang kausap ni Jesus sa John chapter 15? In Jesus' name. And that's pure discipleship. That's pure discipleship. Jesus Christ, for the span of 3 years, wala siyang ibang ginawa kung hindi pinulido niya ng pinulido yung mga disipulo niya. Sablay pa nga. After niyang turuan at turuan, itinatwa siya 3 beses. Tama ba? Why? Alam ni Jesus yun. Nagalit mo si Jesus. Wala kang kukwenta-kwentang Pedro ka. Ikaw una kong disipulo. Pagdating sa dulo, itatatwa mo ako, may mura pa. Wala ka ba natutunan sa akin? O, bob ka talaga. Ganun ba nagalit ba si Jesus? Hindi. Why? Because Jesus Christ fully knew na hindi pa kasi siya kompleto. Ay, grabe yun. Kaya nga sabi ni Jesus, relax lang kayo. Hold your horses. Huwag kayo masyado magmadali. Stay in the upper room and wait for the power. Oh, hallelujah! Pagdating ng power, si Pedro, iba na. Basta sinumulan ni Jesus yung discipleship. Pinakita yung lifestyle sa mga disipulo. Pero hindi pa ina-expect ni Jesus na kaya na nila. But when the power comes, now Jesus Christ is expecting na yung ginawa niya, magagawa na rin nila at higit pa. Ooh. Pure discipleship ang gusto ni Jesus, ang work ng Father. Sabi nga natin, di ba? God discipled Adam. Problema si Adam, hindi raw din-disciple si Eva. Naputol, hindi natapos yung work. That's why the second Adam, which is Jesus Christ, finished the work. From the Father to Jesus. Grabe to. Ay, hello, sabi mo sa katabi mo, grabe to. Totoo, ito, tignan mo ito mabuti ha. Kaya ay nako, hindi ko na tuloy masabi. Kasi grabe. Alam mo bakit grabe? Hindi tayo mag-iimbento ng sarili nating discipleship. Hindi tayo mag-iimbento ng sarili mga bagay na sasabihin natin. Kasi ultimo si Jesus hindi nag-imbento. John 8:38, ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo. John 12:49, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin natin ipahayag. Purong katas. Mula sa unang piga. Mula sa Ama. Everything that Jesus heard from the Father and saw what the Father is doing, ayan ang sinabi niya at pinapakita niya. Kaya sinabi, when you see me, you already saw the Father. That's the kind of discipleship that Jesus itinurot, iniwan sa kanyang mga disipulo. Ngayon, from Jesus naman, na sa kanyang mga disipulo,
from Jesus to us through the Holy Spirit. Same na same! Hindi natin kailangan, ay naku. Sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At magpapaalala ng lahat ng... Sino nagsabi? Sinabi ko sa inyo. That's why we need the Holy Spirit activated in our lives. Kasi walang ibang gagawin ng Spirit. Si Jesus may work accomplished. The Spirit may work. And the Spirit is continuously working through us until right now. Kumikilos pa rin ang banal na Espiritu. Nangungusap pa rin sa atin. Kaya mahirap magbasa ng Bible tapos i-interpret mo ng sarili mo. Kaya ang daming denominations. Kaya ang daming theology. Isang subject, isang verse, 1,000,000 na theology. Kanya-kanya. John 16, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, hallelujah, Espiritu daw ng katotohanan. Sino rin katotohanan? I am the way, the truth, and the life. Jesus. Ang Espiritu ni Jesus din. The same Spirit. I love it. Alam mo, habang tumatagal, ngayon, I can see clearly how the Trinity works. How the Godhead works. Ay, ewan ko sa inyo, ha? We are Trinitarian. Amen po ba? We believe in how many God? One God. With 3 different offices. 3 different administration. So nakita natin ang administrasyon ng Ama, ang administrasyon ng Anak, at ngayon ang administrasyon ng Banal na Espiritu. Iisa ang kanilang pinag-uusapan. Ano raw gagawin pagdating ng Espiritu ng katotohanan? Papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Thank you, Lord. He will guide you into all truth. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa... Ito na naman, hindi galing sa Spirit. Ang sasabihin niya hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Visions. Pararangalan niya kayo sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula kay Jesus. Tama ba ako? Tatanggapin ng Espiritu mula sa akin. Yung akin si Jesus yan. Ang ipapahayag niya sa inyo. So nakikita natin yung ano nila. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag ko ito sa inyo. Thank you, Lord. Kaya sa discipleship, that's discipleship. We're doing the work nagsimula sa Ama na ginawa kay Jesus, na si Jesus ginawa sa mga disipulo. Mga disipulo ginawa pababa, iisa. Thank you, Lord. Kaya dapat sensitive tayo lagi sa prompting at leading at boses ng Banal na Espiritu. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of ano raw? Righteousness. Ano pa? Peace. Hallelujah! That's what Jesus Christ, ito yung pinamuhay niya. Righteousness, punong-puno ng kabanalan at katwiran. Peace. He is the Prince of Peace. Shalom, I leave to you, sabi ni Jesus. I'm giving to you what? Hindi yung binibigay ng mundong peace, but my peace, sabi ni Jesus. Shalom, it's wholeness and joy. Thank you, Lord. In the Holy Spirit. Kaya nga, totoong disipulo ni Kristo, lumalakad sa righteousness. Ewan ko sa inyo. Tinatawag mong Master si Jesus. Tinatawag mong Hari si Jesus. Sabi niya sa Psalms 23 verse 3, He will lead us in the paths of righteousness for His name's sake. Amen to ba? We have the peace na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Isang kapayapaan nasa gitna ng bagyo at gitna ng baha at gitna ng malaking alon. Isang kapayapaan na si Jesus kayang matulog. Everything is under control. At joy. Ano raw yung joy? The joy of the Lord is our strength.
As long as sigurado ka na napiplease mo ang Panginoong Jesus, meron joy. Tama po ba? Kingdom lifestyle is a life that seeks the kingdom of God and His righteousness first in His life. Amen po ba dyan? Yes. Oh, di ko na nilagay yung verse. Kabisado nyo na yun. Seeking the kingdom means walking in the righteousness, peace, and joy. Thank you, God. Number 3. Ito na. Kasi today we celebrate the resurrection. Our number 3, by Jesus' death and resurrection, He received all authority and power. Matthew 28:18. All authority in heaven and on earth has been given to me. Question. Kailan sinabi ni Jesus yan? Answer. After resurrection. Amen to ba? Before resurrection, hindi pa. Before resurrection, si Jesus operating by the power of the Holy Ghost. Pero wala pa yung buong authority and power sa kanya noon. But, sabi sa Corinthians kung alam lang daw ng God of this age, hindi sana niya pinako si Jesus. Hindi niya alam Tama ba? Akala niya nagtagumpay siya nung namatay si Jesus sa krus. Hindi niya alam yung krus na yon ang talaga nag-seal ng tagumpay ng Panginoong Jesus. Oh, thank you, God. All authority. Nung namatay si Jesus, saan napunta yung kaluluwa niya? Sa Hades. And after 3 days, He rose again, victorious. Sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Kanya. Ano sumunod sa Matthew 28:18? Di 19. Natama ba? Baka mali Ano sabi sa 19? Therefore, di ba kayo nagtataka? May therefore sa verse sa Great Commission. Hindi agad go and make disciples. May therefore muna Therefore, go! Kasi sinabi ni Jesus, all authority sa langit at sa lupa nasa akin na. Now, I am commissioning you. Alam niyo ba ibig sabihin pag kinommission ka? Yung mga commission deputy, mga nanguhuli. Kasi they were commissioned. Meron silang authority and power ng LTO na manghuli. They were commissioned, mga commissioners. And now Jesus, since nasa kanya yung authority and power, He is now commissioning each and every one, lahat ng disciples, the same power and authority that I have, I'm giving you. Therefore, go. Oh, hallelujah. Now, may share ako sa inyong onte regarding sa resurrection ni Jesus. Sabi sa Ephesians 1:19-20, Amplified, and so that you can know and understand what is the immeasurable, hindi masukat, and unlimited, walang hanggan, and surpassing greatness of His power. Grabing power yun, Kita mo paano dinescribe yung power? Immeasurable, unlimited, surpassing greatness na power. In and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead. Ito yung lagi kong tinatanong. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, saan siya nag-exert ng napakalaking force, napakalaking power? Is it when He created the heaven and earth? No. Is it when He created us? Mayroong effort yun kasi bumaba siya No. Pero sabi sa Bible, ayan kung saan siya nag-exert ng sangkatutak na power when He raised Christ from the dead. Why? Kasi lahat ng kasalanan, bit-bit niya. The redemption, bit-bit niya. The forgiveness, bit-bit niya. And seated Him at His right hand. Ang sinasabi dyan, the same power that raised Christ from the dead is the same power that lives in you. Hallelujah. Palakpakan si Lord. Thank you, God. Tapos kami, ayaw namin lumakad sa nilakaran mo, Jesus. Kaya nga nasabi ni Jesus yung mga nagawa ko, magagawa nyo rin. At higit pa. Bakit higit pa? Jesus Christ only ministered for 3 years. 3 years. At sabi ni John sa John 21, yung last na sentence ni John, ano yung last na sentence ni John sa John 21?
Kung may susulat, lahat ng ginawa ni Jesus, kukulangin ang lahat ng libro sa buong mundo. Doon yun, nabasa niyo ba sa John 21 yun? Yung last verse doon, tingnan niyo. Sabi ni Juan, kung ilalagay raw, isusulat lahat ng ginawa ni Jesus, hindi kukulangin ang lahat ng klase. Grabe ka, Lord! Tapos sabi mo, yung nagawa mo, magagawa namin at higit pa. Ay, naku po, ewan ko sa inyo. I want to experience it. I want to walk in it. Thank you, Lord Jesus. Now, isa pa. Ito pa, isa pang revelation sa resurrection. Revelations 1 verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead. Hello? Tingnan niyo yung phrase now, the firstborn from the dead. And the rulers of the kings of the earth. To him who loved us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. I love it. Ano ibig sabihin ng firstborn from the dead? Alam niyo bang si Jesus, ang unang tao na nabuhay muli at nasa langit. That's why he is the firstborn from the dead. Whatever happens to Jesus will happen to us. That's why talagang siya yung panganay. Firstborn of creation, tawag. Firstborn from the dead. Everything that Jesus pinagdaanan niya. Kaya sabi, the power of his resurrection, makaisa sa kanyang, even sa kanyang kamatayan. Oh, thank you, Lord. Jesus being the firstborn from the dead, meaning lahat ng pinagdaanan niya, pagdadaanan din natin. Kung paano siya naging victorious, ultimo sa kamatayan, binuhay siya, bubuhayin tayong muli. Alam niyo ba, pagdating sa langit, walang papasok na flesh and blood doon. Walang flesh and blood. Dahil lahat daw po ng mga bubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. That's why it's called glorified body. At si Jesus yun, yung nag-iisang ngayon, darating yung time sa kanyang paghahari. Makakasama niya na lahat ng mga nag-aantay sa kanya. At katulad niya, may glorified body. Woo! Sino pong hindi kasama doon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number 4. Jesus commissioned everyone as kings and priests by the power of the Holy Spirit. Ayan na. Same verse. Kanina verse 5, ngayon verse 6. And has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. Ito nga sabi ko kanina, the power na kay Jesus. Sino dito na naniniwala na siya ay hari? Sino pong hari dito? Amen! Teka lang, sa harap nyo na nga yung verse eh. Sa harap nyo na kaya yung verse eh. Alam mo, okay lang kung hindi kayo maniwala sa akin kasi tao lang naman ako. Pero to verse galing kay Lord yan. Sabi niya, He has made us to be a kingdom and priests. A royal priesthood. Ngayon, hari ka ba kasi hari ka? Hari ka ba kasi pingan kang hari? Hari ka ba kasi nagsisimba ka? Hari ka ba? Naging hari tayo kasi siya yung hari ng mga hari. Ito tatandaan niyo mabuti. Naging hari tayo kasi yung hari sumasa atin. And we are the extension of His kingdom. Ay, thank you, Lord. Ito na. This is the extension of God's kingdom. Remember when Jesus Christ said, the kingdom of God is at hand. At sabi niya sa mga Pariseo, yung kaninang mga verse natin, the kingdom of God is in your midst. Actually, He's referring the kingdom itself. Dala niya ang kingdom. Now, the kingdom, dinisciple tayo, it's the extension of God's kingdom. Tama? Nasa atin na, kaya nga kings tayo eh. That's why we're doing discipleship. Whenever we do discipleship, we are extending and extending and extending the kingdom of God. Kaya niya tayo ginawang hari at pari. Priest ministers to God. King minister to the people. Both. Therefore, go. Ito na yun. And make disciples. That's why it's called the Great Commission. This command of God is a decree to extend this kingdom. Paano ma-extend ang kingdom of God?
Sa iyo lang sarili mo? Na-bless ka, yumaman ka, na-extend na ba kingdom of God nun? Ikaw lang yun. But to extend the kingdom of God, you need to make disciple. Because the kingdom of God that dwells within you, napupunta sa Kanya. Aalis siya. Magdi-disciple din siya. The kingdom of God is spreading. Naiintindihan po natin? Now, ask yourself, ito nga sinasabi, are we doing the Great Commission? Or are we self-centered? Basta ako, I'm enjoying the kingdom. I don't care about you. You. Basta ako, I'm in the kingdom. Thank you, Lord. Extending the kingdom of God here on earth is making disciples of Jesus. Remember that. Dahil kung nasaan si Jesus, nandun din ang kaharian ng Diyos. Because He is the King. The King of Kings. The Lord of Lords. Amen? Nasa iyo ba si Jesus? Nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Now do your part. Make disciple. To extend the kingdom of God here on earth. Kaya nga sinabi, unless this message of the kingdom is preached sa lahat ng bansa, then the end will come. Nasa atin si Jesus, kaya nasa atin ang kaharian ng Diyos. Now, sa pagdedisipulo natin, napapalaganap natin ang kaharian ng Diyos dahil dumadami ang tao na kinakasihan ni Jesus. Amen po ba? Walang kwenta ang religion without a pure and real encounter kay Jesus. Handaan niyo yan. And that's discipleship. Ewan ko, sana naiintindihan natin. From the Father to Jesus, from Jesus to us, through the Holy Spirit. Now, we learn. Now, we study the Word. Now, we study to know more about our King. Amen po ba? Kasi anong ipapaalala sa atin ng Holy Spirit? Kaya nga paalala. Pwede ko bang paalalahanan ng isang bagay na hindi mo pa alam? Pwede ba yun? Paalala ba tawag doon? Hindi paalala tawag doon. Ang paalala, alam mo na, narinig mo na, inaral mo na. Ngayon, the Holy Spirit will bring it into remembrance. Amen? That's the work of the Holy Spirit. Now, if you are not learning and studying about Him, ano ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit? Kaya pala hindi natin marinig yung Holy Spirit. Kasi wala naman siya pinapaalala. That's why, intentional, we need to study about our King, how He lived, as the king, as the kingdom citizen, paano maging kingdom. We study about it. The lifestyle, the power. Now we can see, grabe pala pag nasa kingdom, no? Kayang magpagaling, kayang bumuhay ng patay, kayang magpalayas ng spirito. Blessed. Now we see that. Tama? Because we study. If you will not study, study. Number 5, He's coming back again. He's coming back again. Hindi ko po elaborate yan. Isa lang sasabihin ko, babalik si Jesus. Babalik si Jesus for the consummation. Pag sinabi mong consummation, ano po yung ibig sabihin ng consummation? Consummation. Para itatag, yung talagang completion. Talagang completeness. Pagdating ni Jesus, eto pakinggan mo itong mabuti Now, we're experiencing the kingdom of God in the spiritual sense. Now, dito sa lupa, kahit hindi pa to yung totoong lupa. Kasi magkakaroon daw ng bagong langit at bagong lupa, kung saan talaga doon tayo. Amen po ba? Ngayon, we're experiencing it kahit nandito tayo sa lupa. Pero pagdating ni Jesus, makikita natin even the physical. Yung totoong kingdom, yung totoong paghahari na si Jesus ang hari. Amen po ba? At kung hindi ka sanay na siya ang hari ngayon, huwag kang mag-expect na pagdating ng kanyang totoong paghahari, kasama ka. Ayun lang naman po yung sinasabi niya. Na kailangan, kaya niya sinabi, kailanman
ay hindi kita nakikilala. Dahil bakit? Hindi mo siya kinikilala. Sa'yo. Amen? Conclusion. Oh, see, Jay? Well, pastor, wala man lang ka-verse yun. Ang dami ko ng binatawang verse eh. Baka ma-overload ka sa verse. Google mo na lang yung verse. Jesus coming back. Basta importante, alam at naniniwala ka na si Jesus ay babalik. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, ito verse, minsan lang namatay ang Panginoong Jesus at sa pangalawang pagkakataon siya'y muling babalik para kuhanin ang kanyang mga nag-aantay sa kanya. Amen? Hallelujah. Conclusion. We cannot identify ourselves as kings apart from Christ Jesus. Siya kasi yung King of Kings. Siya ang dahilan kaya tayo naging king dito sa lupa. We were made kings because the King of Kings is with us. And we extend His kingdom on earth by doing the Great Commission. The mission of Jesus is to make disciples. Hey, that's why the commission is making disciples. Commission nga, tama? Co-mission. Mission niya, tayo, co-mission. He's commissioning us. So may the power and authority of the Lord rest upon us as we believe that we are kings of the King of Kings. As we walk doon sa nilakharan ng ating hari dito sa lupa. Hindi po imposible. Magkaroon tayo ng desire to know Him more. Si Pablo, yun yung prayer niya sa Ephesians. I pray that you, being rooted and established in love, na magkaroon ka ng lahat ng wisdom na galing sa Spirit daw, to know Him, to know how high, how deep, how wide the love of Christ is. Amen? We need to know that. Kaya ka minsan tinatamad pagdating sa kingdom, kasi akala mo yung kingdom eh. E pag gano'n ang akala natin sa kingdom, sa Netflix meron yan, 3 season na. Tama? Sa Netflix meron nun. Alam mo yung kingdom na nagiging zombie? But if we look at the kingdom as something wonderful, as something powerful, as something glorious, as something that our Lord Jesus Christ has established Himself, wala ka na ibang nanasain kung hindi magawa, maranasan, maisabuhay kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus. And that's being part of the kingdom. Amen? Let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. We thank you, Lord, for these revelations na binibigay niyo po sa amin regarding our King Jesus, His mission, His commission, His life, oh God. How He inaugurated the kingdom, how He bring the kingdom of God here on earth, and how it became available for us all who believes. I pray for my brothers right now, oh God, and my sisters. God, kayo, Panginoon, mag-cultivate ng puso ng bawat isa. Holy Spirit, I pray, the Spirit of truth, kayo ang manguna. Sabi mo, kayo magpapaalala sa amin, magtuturo sa amin lahat ng bagay na dapat naming malaman. Marami pong salamat. We submit to your authority. We submit to your wisdom. Thank you, Jesus, naway ang bawat isa malakaran to submit, to fully obey everything that you have commanded us in fulfilling this life as a kingdom citizen. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. To you be all the praise. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory.